Ang bagong DWIZ 882, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Nagtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong chairperson ng National Commission on Indigenous Peoples. Ito ay sa katauhan ni Marie Grace Tindaan Pascua. Batay sa appointment paper na may petsang Mayo 22, ipinagkakatiwala ni Pangulong Marcos kay Pascua ang nasabing posisyon. Papalitan ni Pascua bilang NCIP Chief si Jennifer P. Alas. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si John Reese Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Usapang Senado, mga issue sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pakinggan natin si Cely Ortega Bueno. Ang bilis, kailan lang nag-start ang kampanya? Ngayon tapos na ho yung eleksyon. Kumusta? Kayo ba'y kontento sa naging resulta ng halalan sa national hanggang local position? Nanalo ba yung mga ibinoto ninyo? Pero ang sabi nga ng iba, congratulations sa COMELEC dahil naging generally peaceful and orderly itong midterm elections. Pero sabi nyo ba, ano nangyari? Bakit yung sa mga survey ay hindi naman sila yung lumabas sa ito na kasi yung totoong survey, yung resulta nitong halalan. Kapatunay ho yan na huwag tayong magre-rely, huwag tayong aasa sa mga survey dahil hindi natin hawak ang isipan ng ating mga kababayan ng mga boboto. Ang sabi nga ng isang opisyal ng isang survey firm, ang susunod nilang itatanong kailan kayo nagdesisyon at anong mga pinagbasehan ninyo ng inyong desisyon sa inyong ibinoto? At ang sabi din ng iba, baka dahil bangayan ng bangayan ang kampo na administrasyon at Duterte group, baka yung iba na undecided
dahil nainis, may ibang nag-benefit. Kaya may mga ilang kandidato na wala sa survey ang biglang pumasok at nakasama sa top 5. At mabilis dahil ngayon po ay proclamation na ng nanalo sa pagkasenador, yung 12 nanalo sa pagkasenador na nangunguna at nakakuha ng mahigit 26 million votes ay itong si Senator Bongo. At ang pumapangalawa ba, ito hindi marami din nagulat dahil naging pangalawa sa ranking final official results ay itong nagbabalik sa Senado na si Senator Bam Aquino. So ang tanong ay ba, paano may di-describe ito magiging bagong composition ng Senate pagpasok ng 20th Congress? Ano kaya yung magkakaroon ba ng pababago sa liderato ng Senado? Sino na yung magiging admin senators o magiging miyembro na majority black at ng minority black o maaari bang magkaroon pa ng isang black? Kasi kung ikiklaim ho ng grupo ni na Senator Bato na sila ngayon ay opposition, ay ang sabihin naman nila Senator Riz Ontiveros, kami po yung genuine, kami yung tunay na opposition. At kung yung tunay na opposition, ang magiging miyembro niyan ay syempre yung mga pumasok na kandidato ng Liberal Party na Senator Kiko Pangilinan at ito nga si Senator Bam Aquino. Anyway, mamaya magkakaroon tayo ng mga Sitner report mula dyan sa Manila Hotel kung saan gagawin ang proclamation ng nanalong 12 senador. Pero pakitry na nga si Senator Tito Soto kung available na siya. Try lang daw kung available siya, kung makakaya niya na magpa-interview dahil syempre baka papunta na sila ngayon sa Manila Hotel. So tingnan natin kung makaya ba nating makapanayam siya kahit na ilang minuto dahil may mga, syempre, napakatagal na niya sa politika at sabi nga niya, historical yung ginawa ng mga bumoto sa kanya dahil siya lang ang natatanging senador na 5 beses na hong naileka sa pagka-senador. At sabi nga, may ilan ang kumakausap sa kanya ng mga kasamahan na gusto siyang gawing Senate President. So kung sakali, mananatili bang kapareho yung kanyang leadership style o may mga pagbabago siyang gagawin sa kanyang estilo ng pamumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso? And aside from that, ako may mga nag-message na ho sa akin dahil di ba naipangako ni Senator Soto noong kampanya na yung kanyang sahod bilang senador ay ilalaan niya sa pagbibigay ng scholarship. So may mga nagtatanong na paano daw mag-apply. So yan, itanong natin para mabigyan natin ng tugon yung inquiry ng ilan nating mga kababayan na may mga gusto sila na i-apply ng mga kamag-anak, kakilala para maging scholar ni Senator Tito Soto. So ang ilan sa mga nagbabalik na senador na pasok ho dito nga sa Magic 12, una na itong Senator Tito Soto, Senator Panfilo Lacson, and then ito hong si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan, na na-interview natin siya noong last Saturday, 2 days before the election. At ang mga bagito dito, mga bagong papasok, mga neophyte senator, kasama na ho itong si Erwin Tulfo, and then si dating party list representative, ngayon ay senador na, Senator Marcoleta. Sino pa ba? Mga nabalik ko sa mga re-electionists, Senator Pia Cayetano Bongo, Bato de la Rosa, Adlito Lapid. Sino pa ba? Ang bigo na makapasok ay itong si Senator Francis Tolentino at si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Kaya mangyayari sa 2028 senatorial elections, maglalaban ba sila? Magkakalaban-laban ba sila? Anyway, mga nagsasabi na, naku, ang magiging composition ngayon ng Senate, may dalawang, ilan yung mga magkapatid? Magkapatid na Rafi and Erwin Tulfo, magkapatid na Pia and Alan Cayetano, and then half-brothers na sina Senator Jingo Estrada and J.V. Ejercito, and then magkapatid na Mark Villar and Camille Villar. So, sabi nga, may nakita tayong article ang sabi, it is a family affair
4 pairs of siblings to serve in new Senate. Kaya may mga nagpapanukala na dapat sa Senate ipagbawal yung mga magkakapilyido. Ang tanong, kung magpapasa ng ganung batas na magbabawal sa political dynasties, ipagbabawal yung mga magkakamag-anak o magkakapareho ng apelyido, makakalusot kaya yon, considering na dito nga ho sa Senate ay ilan yung mga magkakapatid? 4. Ito nga, Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, Pia and Alan Peter Cayetano, Camille and Mark Villar, and si Senator JB and Jinggoy Estrada. Ito nga, ang magbabalik kasi ang session sa June 2, so syempre automatic na si Senator Chis Escudero, siya pa rin naman po yung Senate President. Pero kung may mag-a-aspire, mag-challenge sa kanya at makakuha ito ng kinakailangang boto, dun po nakasalalay kung siya ba ay mananatili o mapapalitan sa pagiging Senate President. Kasi yung pagiging Senate President, usapin niya ng numero. Kung makakuha ka ng 13 or more than 13 senators na sumusuporta sa iyo, pipirma sa resolution na naghahayag ng suporta, walang magagawa yung nakaupong senador kung hindi bumaba siya at mag-giveaway sa sinumang senador na makakakuha ng sapat na bilang para maluklok bilang leader ng Senado. Pero sabi nga ng iba, maganda rin naman na Senate President Chis Escudero ang manatiling Senate President dahil magkakaroon nga ng impeachment trial, so maganda na isang abogado ang maluklok o siyang maging presiding officer. Siya yung maging presiding officer ng impeachment court. So yan mamaya, antabayanan ho natin at magkakaroon ng special coverage tayo para nga doon sa ngayong proclamation ng nanalo na 12 senador at ito na po yung mga papasok pagdating ho ng 20th Congress. Kasi matatapos na ho ang 19th Congress hanggang mag-adjourn sila. 2 weeks lang yung session So, balik sila ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hanggang June 13 lang. And then June 14, adjourn sinigi na sila at ang balik na ho nila yung pagbubukas ng 20th session kung saan dyan na ho papasok yung mga nanalo na 12 senador sa nakalipas na halalan. At yan usually na during the break mula sa kakaroon ng break. Ayan, okay na? Ayan, mapalad ho tayo dahil atin ho makakapaniyam ang nagbabalik ho sa Senado. Dati ho siyang Senate President. Ating tinutukoy si Senator Vicente Soto III, si Tito Sen. Hi sir, magandang hapon po. Magandang hapon, Shelly. Sino kasama mo? Sir, solo ko lang usapang Senado. Kanina si Raul doon sa 12 o'clock newscast. Wala si Raul. Sige. Sir, una muna, Okay. naka-ready ka na ba sa mangyayaring proclamation mamayang alas 3 ng hapon? Yes. So, on the way na ako So, Malapit na kami. sinong kasama mo sa iyong pamilya? Si Helen, kasama ko. At saka yung mga anak ko pupunta susunod yata. Sir, considering na kayo ipoproklama na itong nanalong 12 senador, paano mo i-describe ang magiging bagong composition ng Senado sa 20th Congress? Well, it's a good mix. Maganda naman dahil iba-iba mga iba-iba mga advocacy, iba-iba mga pinanggalingan, iba-iba partido. Maganda siguro to. Magiging exciting ba, sir? Itong parang mga discussion sa mga issue? Well, I'll make sure na maging exciting. Alam mo naman kung paano tayo mag-handle ng So, sir, let's say ikaw yung uling maging Senate President. Sa tingin nyo ba, bukod sa administration senator, magkakaroon kayo ng dalawang klase ng opposition? Kasi ang sabi nga, di ba, parang sinasabi ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, sila yung opposition, pero syempre, sabihin naman ng kampo ni na Senator Rizon Tivero, sila yung genuine opposition. Ano yung nakikita nyo? Pwede bang magkaroon ng tatlong grupo sa Senado? Ako, tingin ko medyo inaccurate yung pananaw nila.
Kasi ang ibig sabihin ng opposition siguro to the administration. O de merong isang grupong opposition